Hello, good afternoon. Nakita niyo na yung screen ko. Okay. So, yung dataset na gagamitin natin for today, in-upload ko na dun sa may Google Classroom. Tapos, pa-open na lang ng new script doon sa inyo R. So, paano na ulit mag-open ng new script? So, pindutin nyo lang yung plus, tapos R script. Yan. Para lahat ng gagawin natin today ay ito natin ilalagay sa script. So, our topic for today is all about exploratory data analysis in R. So, ano ba yung mga exploratory data analysis in R? So, ito yung mga frequency tables, numerical summary measures, at saka mga graphical presentations ng data. Yung iba't ibang graphical presentations, lahat yun ay using this R software. So again, paki-open ng bagong script. So, pindutin lang yung plus dun sa gilid and then script. And then, ito yung topic natin for today. Okay, so next, kung download nyo na yung dataset natin, so import na natin siya sa R. So, ang data na gagamitan natin ay itong hospital stay data. So, meron siyang 10 na variables. So, paano na ulit mag-import ng data sa R? So, dito sa environment and then yung parang spreadsheet and then from Excel since ang data natin is Excel file. And then kung saan nyo sinave yung data. Okay, so ito yung ating dataset. Then ito yung name, hospital stay, and then ito yung aking codes. To recall, nakasanayan ko na lang din na kinokopya ko itong codes na to bago ko i-click yung import. Tapos, ito na yung dataset. Tapos, ikakopy ko siya dito. Okay, so check natin yung names ng mga variables natin. So, names nitong ating data na hospital stay. So, ito yung mga names niya. Kung mapapansin nyo, maraming mga names na may awang-awang. Di ba medyo mahirap to i-call out kay R. Kaya, i-change natin yung names ng mga yan. So, paano na ulit mag-change ng names? Balik kayo doon sa ating lesson last week. So, ganito siya. Names na function. And then, name ng dataset. Tapos, pang ilan. And then, yung i-change nyo na name niya. So, let's try. So, names. Okay, so, names. Tapos, name ng dataset. So, yung hospital stay. Tapos, pang ilan yung papalitan natin. So, ganito siya bilangin. 1, 2, 3, 4, 5. So, let's try yung pang 5 na variables. Tapos, ano yung i-change natin na name niya? Lagyan lang natin ng dot yung space. Instead na space, palitan natin siya ng dot. Let's try if nag-work ito.
Ayan. So, pag chinek nyo ulit yung names, balik tayo dito. So, kung mapapansin nyo, magkaiba na sila. Ito yung merong space, ito na siya. Ngayon. Mahirap kasi i-call out kapag ganito siya, may space. Kaya gusto natin yung may dot or may underscore. So, palitan natin lahat ng mga ganun na variables. So, palitan din natin yung ika-6. Ang ipalit natin ay same lang din. Lagyan natin ng dot. Tapos, itong rec antivirus. So, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9. Pati yung ika-9. Okay, so run lang natin lahat. Then, check natin ulit yung names. So, okay na lahat. Wala nang may space. Ito na lang. Hindi naman natin gagamitin itong ID number kaya hindi ko na siya pinalitan. Okay, so again, ang ginawa ko ay nag-change lang ng names. Okay, so ano ba yung mga factors na nakaka-influence sa pagsiselect natin ng statistical analysis? So kapag nag-a-analyze ng data or pag nagpapastat kayo, nagko-consult kayo sa statistician, di ba ang unang tinatanong ay ano yung objectives ng study? Kasi nakadepende sa words na ginagamit sa objective yung analysis na gagamitin. Like for example, sa objectives nyo ay ganito yung type of research na meron kayo. What is the average age of patients? Is there a difference between the treatments? Is there a correlation between the two variables? Or can we predict outcomes based on certain factors? So yung mga ginagamit yung words doon sa research questions or sa objectives, doon binabase yung appropriate analysis. Like for example, sa number 1, what is the average age of the patients? So yun ay based on the formulation ng sentence, ang gagamitin natin doon ay descriptive statistics. Kapag naman doon sa pangalawa, is there a difference between treatments? So that is a comparative study. Kapag dalawa yung treatments, edi mag-i-start ka ng exploration sa t-test. Then assumptions, and then pag violated yung assumptions, so maghahanap ng mga remedial measures. And then third is there a correlation? So obviously, ang gagamitin natin dyan ay mga correlation analysis. But there are many different ways to correlate the variables, and yung appropriate correlation analysis binibase naman natin sa types of variables. Yun last is, can we predict outcomes based on certain factors? So it involves prediction, so that involves regression analysis. But there are also lots of regression analysis, and yung regression analysis naman nakabase kung anong klase naman yung ating dependent variables. So aside from the objective of the study, nakabase din yung selection ng statistical methods on the types of data. Kung qualitative ba siya, quantitative, discrete, or continuous, at saka sa levels of measurement kung siya ay nominal, ordinal, interval, or ratio. Kaya sobrang mahalaga yung mga yun.
And aside from that, importante din yung distribution ng data. Kasi isa sa main assumptions ng mga analysis ay yung yung isa sa important na tinitingnan lalo na sa mga parametric test ay yung distribution ng data kung siya ay let's say normally distributed. So we have different tests on that. Itatakal din natin. But let's start on the basic analysis which is yung descriptive statistic, which is used to describe, to know, or to identify the characteristics of a certain variable. So, yung descriptive statistics can be graphical or computational, like constructions of tables or relevant numerical summary measures. So, ang mga commonly used na descriptive statistics ay yung frequency distribution table, in table na merong frequency and percentage. And then yung mga graphical presentations like bar chart, pie chart, histogram, box plot, and etc. And then yung mga measures of central tendency like mean, median, and mode. Tsaka yung measures of variability like range bar selection. So yun mga yun ay mga descriptive statistics. So let's start with the frequency distribution table. So, ang frequency distribution table ay ginagamit to summarize categorical variables displaying the number of observations belonging to each category. So, simple ang ginagawa lang naman natin is magbibilang kung ilan ang yung bilang ng bawat categories. So, for example, dito sa ating dataset, lagyan ko lang ng title para malinis ang ating script. Frequency distribution. So, ang ginagamit nating function sa paggawa ng one-dimensional frequency distribution table is yung table na function. Ito. So, table. And then, ang categorical variable natin dyan is itong sex. So, bilangin natin kung ilang respondents ang male at female. So, copy nyo lang yung data. And then, kailangan natin mag-call out ng specific variable. So, gagamit tayo ng $sign. Tapos, i-click nyo lang kung anong specific variables yung kukunin nyo from the hospital stay data. So, okay na yan. Then, run. So, ito na yung results. So, ibig sabihin, meron tayong 14 na female at saka 11 na male na respondents. So, again, ito ay one-dimensional frequency T. Excuse po. Yes. Ma'am, paano nga po ulit mag-copy po ng path para po mailagay po doon sa coding yung file? Ito, yung ginawa ko kanina. Yes po. Kapag nag-import kayo, di ba? Import, then Excel, tapos iba-browse nyo. So, dataset. Okay, so yung code niya, ito yung nasa gilid. Yan. Dito nyo mache-check kung nasaan yung dataset, kung tama yung path ng dataset nyo. Kasi nga pala, ay yung pag-open nyo ng R, kung saan nyo siya na-save. Yes po. Pero nakagawa ba kayo ng bagong directory? Pwede tayong gumawa. Yung di ba yun yung last na task natin na nakaraan? Yung gumawa kayo ng directory. I-open nyo lang yun kung ano yung directory na ginawa nyo na nakaraan. Kasi ako,
Yata mag-show yung buong screen ko. Kasi ako, kapag nag-open ng dataset, yung ganito siya, ito yung pangalan na ginamit ko. Pag kinlik nyo yan, ito na yung folder ng R na ginawa ko. So kapag kinlik nyo to, ito lahat, dito papasok lahat ng mga gagawin ko dun sa R. Yes, Like, ma'am, nakasip pa rin po doon sa last na file. ito yung codes na ginawa natin na nakaraan. Ito yung R script. Pag kinlik nyo yan, automatic mag-open yan dun sa R nyo. Sige po, ma'am. Sige po. Kung maganda na meron kayong directory, kasi ngayon gagawa tayo ng mga graphs, lahat ng gagawin natin doon papasok sa directory na yun para mas mabilis niyong hanapin. Okay, so lahat may directory. Ayan. Nasagot ko ba yung tanong? Yes, ma'am. Thank you po. Okay, so next, gawa naman tayo ng two-dimensional contingency table. So table din na same function. So table, gagawin lang natin dalawa yung variables. So hospital stay data and then $sign. Let's say sex at saka kung naka-receive siya ng antivirus. So, meron tayong variable sex at saka yung rec anti. Then, so ibig sabihin, 12 na female yung hindi naka-receive, tapos 2 female naman yung naka-receive. So again, ito ay two-dimensional. Actually, pwede nyo gawin kahit ilan, pero siguro ang pinakamadali lang maintindihan hanggang 3. So, try natin yung 3. Tapos, 6. So, ang 3 variables na gagawin natin ay yung rec anti, service, at saka yung sex. So, ganito siya nakakategorize. Kung ano yung last na variable, doon niya i-group yung ating result. Ito yung for male at saka yung for female. Pwede nyo yan pagbalik-balik na rin, i-disarrange nyo itong pagkakasunod nitong mga to. So, ito ay contingency table for 3 variables. So, mas maganda pa rin na nilalagyan natin ng specific name yung mga tables na ginagawa natin. Like for example, itong yung pangalawa, yung two-dimensional table ng sex and kung naka-receive siya ng antivirus.
Pwede yung baguhin yung pangalan ah. Sa akin ganyan. Tapos, ito. Tapos, pag gusto nyo makita yung table, ito na lang yung i-highlight nyo, yung inassign nyo na name doon sa ating table. Na to. So, ayan siya. Susundan pa. So, pwede rin nating i-present yung table into proportion. So, gagamit lang tayo ng ibang function. So, ang function naman na gagamitin natin ay prof.table. Prof. Tapos, ang ilalagay nyo sa inside ng parenthesis is yung pangalan ng table na gusto nyong i-present or i-express in proportion. Like for example, ito. Yan yung ika-copy-paste nyo dito sa loob ng prof.table na function. And then, run. So, ang default niya ay naka 2 decimal. So, ito ay table in proportion. Wait, may pumapasok. Okay, so next, pwede rin natin siyang i-times sa 100. So, parang gagawa lang tayo ng formula dito sa R natin. So, ang una natin gagawin ay i-round. I-round yung itong naka-prop.table. Tapos, i-times siya sa 100. Ma'am, di pa daw po pinirmahan ni Dean at parang nag-send na daw po ng letter na parang yung mga approve daw po ng part-time. Ay, sorry. Okay, so anong naging outcome? So, tinimes lang sa 100 yung ating data. May another function naman na makukuha natin yung row and column totals. Ang gagamitin naman natin function ay yung add margins. Ito. Add margins, tapos yung gusto nating computan ng row at column totals. So, ito lang naman yung meron tayong table so far na pinangalanan. Then, so, ito yung ating sum ng female, ng male, tapos sum ng no, and then yes. So, ayan siya. Any question so far? Nasundan ba? So, yan yung paggawa ng frequency distribution sa
R gamit ang table, prof table, tapos yung add margins na function. Another example, kapag meron kayong parang vector na data tapos gusto nyo siyang gawan ng table, like for example, meron kayong dataset na meron kayong dataset na 5, 21, 17, 3, and 1. Tapos gusto nyong gawan niya ng table. So, lagyan natin ng pangalan na table 1. Table 1 ka ba? Tapos, ang gagawin natin dyan para ilagay siya sa table is gagamit tayo ng as.table na function. Tapos, ipapaloob natin siya sa C function. Diba kapag gumagawa tayo ng dataset na nakalist, nilalagay natin siya sa C function. Tapos, copy-paste natin ito. Then, run. Tingnan natin kung anong magiging itsura. Tapos, ito lang. Para makita nyo yung table, itong yung iraran natin. So, ganyan siya. Tapos, kung gusto nyo palitan yung pangalan, so gagamit tayo ng change natin yung names using names. Kaso naka-row siya, so gagamitin natin ay row.names. Row.names ng table 1. Tapos, ano yung gusto nyong name niya? Let's say category 1. Category 1. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 category. Naka-enclose sa quotation mark ha. Don't forget that. 2, 3, 4. Wait na doble. 4 and so run. Then balik kayo sa table 1. So automatically na-change yung kanyang names from A, B, C, D, E to category 1, 2, 3, 4, and 5. May pumapasok pa. Okay, so next. Paano kapag naka-table naman siya? Tapos gusto natin siyang ilagay sa R. For example, siya ay 2 by 2 na table. Let's say, ganito ang itsura ng D. Eleven, 10, 15. Yan. Let's say 2 by 2. Yung ibig sabihin ng 2 by 2, meron tayong 2 rows at saka 2 na columns. So, ang ginagamit namang function sa ganyan, ito ginagamit kapag nagre-run ka ng ano ba? Itong matrix. Let's say, pangalan natin itong dataset natin na matrix 1. So, ang gagamitin natin dyan ay matrix function and then parenthesis, isa pang, and then pasok natin yung data using C function. So, C and then 15, ilagay natin itong dataset inside sa parenthesis sa tabi ng C. So, 15, 11, 10, tapos 15. Yan. Tapos magdadagdag tayo ng arguments.
ang unang arguments na i-add natin is yung n row. Ang ibig sabihin niyan, ilan yung row. So, bibilangin nyo lang. So, 1, 2. Tapos, next, ilan yung column. So, n col. So, ilan yung column? So, 1, 2. So, 2. Then, run. Then, para makita nyo yung data, ito lang yung i-click nyo, yung pangalan lang, and then, run. So, tama naman. So, hindi, di ba? Mali yung pagkaka-encode niya. Let's try to add arguments dito. By row. By row ba natin in-input yung data? Pag ganun ba? So, pag ganun, ilalagay nyo true. So, let's try again. Then, run. Then, pag in-input nyo naman siya ng pag ganun, 15, 10, 11, 15. So, ipo-false nyo ito. Nakuha? Let's try another example. Paano pag hindi 2 by 2? Let's say 1, 2, 3. So, pangalan natin siyang matrix 2. Then, matrix. And then, C function. And then, yung dataset natin. So, 1. Nyari, ang pagkakalagay ko ay 1, 4, 2, 5, 3, and 6. And then, next, and row. Ilan yung row? So, 1, 2. Ilan yung column? So, 1, 2, 3. Ang tanong, by row ba yung pagkaka-input natin ng data? So, hindi, di ba? Kasi by column ko siya in-input dito sa C function. So, siya ay false. Then, run. Then, para makita ulit natin yung data, ito lang yung i-highlight natin and then excuse. So, tama yung pagkaka-encode natin. So, again, yan ay pag-create ng table using matrix function. Paano, for example, gusto mong palitan yung name nito? Yung ganito niya. Yung row, yung variables name. Yung row names at saka yung column names. Try natin dito. So, overwrite na lang natin to. Mag-a-add lang tayo ng another arguments. So, comma. Enter na ako din. Then, ang i-add nating arguments dyan ay dim names. Dim names then equals list and then group then equals C. Tapos kung ano yung dalawa na yun. Kasi meron tayong dalawang rows. So let's see. Let's put active kunwari and then control. Yan. Tapos comma. And then dun sa isa, this is ang pangalan na kunwari.
disease equals C. Tapos yung pangalan na ilalagay natin. Kunyari, resolve. And then, mag-error kaya. Let's see. So, hindi nag-error. And then, highlight lang natin yung variable name. Run. So, ganito yung itsura niya. So, ito yung groups natin. Ang pangalan ng row variable ko ay group. So, we have two groups, active and control. Tapos, ito yung disease, kung siya ay resolve at saka heat. So, ganyan nyo lang siya papalitan. Basta wordings, naka-enclose yan sa quotation mark. Tsaka sensitive din CR dito sa tamang paglalagay ng mga parentheses. Kaya sobrang dami nito kasi 'di ba ito 'yan. Ito, tapos ito naman yung isa. Pag nagkulang kayo dyan, mag-error yan. Tapos, para sure kayo na naka-table siya, ilalagay natin siya, gagawin natin siyang table using as.table na function as kung anong matrix yung gusto nyong gawing table. Automatic na siya ay naka-table na. Sorry. Nakuha? Any question? Sorry sa voice ko. Nasundan? So far, ang tables sa R. Kasi later on, gagamitin natin yung tables na yan sa pag-create naman ng graphs. So yan. So far, gumawa tayo ng one-dimensional frequency table, two-dimensional, and more than 2. And then, nag-compute ng proportion, nag-compute ng row and column total, nag-try ng one-dimensional table, then change the names or the names of the variables, and then gumamit ng matrix function sa pag-create ng table. So that's it for frequency distribution table. Ma'am, question po. Yes. Doon po sa may matrix table, ma'am, may lumalabas po kasi na error sa akin na unexpected numeric constant in 1511. Paano po yung gagawin? Constant. Yes po. Pero gayang-gaya ba dyan sa ginawa ko yung ano? Yes po. Kaya naman po so far. Baka may may na-miss kang comma, ganun. Group C. Sa ganyan. Kasi magkukulang ng dimension kapag may na-miss kang comma. Tama naman po, ma'am. Or parenthesis, yung tamang ng parenthesis, lagay ng parenthesis, importante din. Gusto niya i-copy paste ko doon sa comment section para mas ma-compare nyo. Sige po. Mahirap
i-check yung error pag hindi ko nakikita yung ano. Makitry yan kung gagana. Ma'am, ganun pa rin po. Ganun pa rin lumabas. Yes po. Pwede mo i-comment yung codes mo. Starting sa 1511, ma'am. 15. Doon na lang sa matrix. Sige po. Ayun. Ito naman natin akin. Same na same sa akin. Hindi to mag-error. Okay, so, Nag-error sa akin if galing sa'yo tong codes na to. Sige, balikan ko mamaya kapag ano. sige po, ma'am. Or pasend ako ng screenshot siguro later. Sige po. Sige, sige. Okay, so next naman is yung mga numerical summary measures. So again, may different na numerical summary measures like yung central tendency at saka yung variability. So may different functions si R's dyan, like for example, mean. Kapag gusto nyo computein yung mean, so simply, ang function na gagamitin natin ay si mean. Mean ng let's say, hospital stay, anong variables, age. Then, run. So, ang ibig sabihin, ang average age ng patients ay 41.24. So, pag gusto nyo naman ng median, so ang function naman natin ay simply median. Median ng, copy-paste na lang natin ito. So, ang median ay 41. Try natin ng malaki yung M. Tingnan nyo. Case sensitive si R. Mag-e-error siya. Sasabihin niya, could not find the function median kasi dapat maliit lang yung letter M. So, ganun siya ka-sensitive. For standard deviation, ang function naman natin ay SD. And then, so, ang standard deviation ng age ay 20.10. So, again, ito ay for mean. Ito ay for median. Then, ito ay for standard deviation. Next, kung gusto nyo naman din ng variance, so ang function natin dyan ay var.
So, ang variance ay 404.1067. Next, kung gusto nyong computein yung maximum value ng data, so ang function natin ay max. So, ang maximum age ay 82 and per minimum naman ay mean. So, ang minimum age ng patients ay 4. So, again, ito ay maximum. Then, ito ay... So, meron din tayong function for range. So, ang range... Kaso, hindi siya yung automatic na magko-compute ng range. Ikaw pa yung magma-minus. Ibibigay niya lang yung minimum at maximum, then ikaw na yung mag-minus. Next, meron din tayong function for interquartile range or IQR. So, yung IQR is yung difference ng first and third quantile. So, again, ito ay para sa range. Ito naman ay para sa interquartile range. Ano pang wala? Quantile. So, simply quantile na function. Ang kagandahan doon, kinompute nyo na yung 0, 25, 50, 75, and 100 quantile. So, I think yan naman yung mga commonly used na numerical summary measures. So, yan na siya. Lahat. Kapag ang data nyo ay purong continuous, para hindi nyo siya iisa-isahin, pwede kayong gumamit ng supply, S-apply na function. So, ang kailangan nyo lang ay S-apply and then parenthesis and then yung dataset. So, ito yung dataset natin. And then, yung gusto nyong computein, like yung mean. So, let's try. Meron siyang warning. Again, ang difference ng dalawang error na to, kapag error yung nakalagay, hindi siya magko-compute. Kapag warning, magko-compute pa rin siya, pero meron siyang notes na ganito. Kasi 'di ba sa dataset natin, meron tayong mga categorical variables. So hindi siya pwedeng computean ng mean. So wina-warningan lang kayo ni R na hindi siya magko-compute ng mean for categorical variable. Pero yung mga numerical na data, kinompute niya yung mean, even yung ID number na hindi naman dapat kanyang computein. So, ito yung mean duration, mean age, mean first temperature, final temperature, and then WBC. Lahat ng mga categorical variable, hindi niya kinompute yung mean. And then, pag gusto niya ng standard deviation, i-copy-paste nyo lang yan. And then, papalitan nyo lang ito ng ang function natin for standard deviation. So, ST. Then, kukumpitin niya yung mga standard deviation. Okay, next. Paano pag gusto nyo ay nakagroup? Like for example, age ng male and female. So, ang gagamitin naman natin doon na function ay yung t-apply. So, t-apply. So, ang una nating variable na gustong computein ay mean ng age. Kaso, nakakategorize siya sa sex. So, yung isa ay yung sex. Tapos, yung measures na gagamitin natin, which is yung
Again, ang gusto natin mangyari dito is computein yung mean age ng in terms of sex. So, anong result? So, ito siya. So, ibig sabihin, ito yung mean age ng female, tas ito naman yung mean age ng male. So, pag gusto nyo ng standard deviation, palitan nyo lang yan ng yung mean, papalitan nyo lang ng ST. Nakuha? Nakakasunod pa. Tignan ko nga. Kung nandyan pa kayo, nakakasunod pa. Okay ba? Sabihin nyo pag masyadong mabilis ha. Pero isisend ko rin naman sa inyo yung R-script ko para sa mga nag-error. Ay, sa notes ko pala, nandun din yung codes. Yan. Pero mas maganda sinasabayan nyo rin talaga. Okay, next. Aside from that, aside from t-apply na function, para rin tayo gumamit ng aggregate na function. Ang spelling na to. Aggregate na function. Dito naman, iba ang process. So, kunin nyo yung ang kailangan natin dito is yung age. Gusto natin computan in terms of sex. Paano ko ginawa to? Yung tilde is shift tapos sa baba nung skip. Yan. And then data. Copy nyo lang yung data. And then anong measures yung gusto nyo computed. Ayan. Then run. Ito na kayo na. So, again, kung gusto niyo ng ibang measure, like for example, SD, papalitan niyo lang. Then, so ito yung ating mean age ng in terms of sex. And then, standard deviation in terms of sex. So, mas mataas ang average ng female pero mas mataas ang standard deviation ng male. So, mas mataas ang variability ng scores or ng data natin doon sa male. Okay, so paano pag gusto nyo ng dalawang continuous na i-aggregate? So, aggregate pa rin na function. And then, gagamit naman tayo ngayon ng cbind. So, ang ginagawa ng cbind is pagsasamahin niya yung mga variables. Like, for example, age at saka yung duration. Tapos, itilde ulit natin siya into sex. And then, yung data. Tapos, kung anong measure yung gusto natin computed. So, mean ulit. Then, run. So, kinompute niya na agad yung average ng age at saka ng duration in terms of sex. So, pwede nyo pa itong i-expand. Mag-comma lang dito. Inside the cbind function. Again, ginagamit yung cbind kapag gusto mong simultaneous yung pagko-compute ng summary stat for continuous variables. Hindi pwede dito yung categorical kasi mean yung measure na ginamit natin. So, in summary, wait lang. Para makita nyo naman yung notes ko.
Nakikita yung PowerPoint. So, in summary, nag-create lang ako dito ng decision tree kung paano kayo magsaselect ng appropriate na numerical summary measure. So, dito tayo muna sa central tendency. Ang una niyong titingnan is kung ano ba yung scale of measurement ng data. Kapag siya ay interval or ratio level, ang next niyong titingnan, skewed ba siya or normal. So, kapag baligtad ata yung ano ko. Kapag hindi siya, tama. Skewed ba siya? So, ibig sabihin, skewed to the right or skewed to the left. Kapag hindi at normal naman siya, mean ang gagamitin yung central tendency. Meron yata ito. Tapos, kapag skewed siya, so, pag either positive or negatively skewed yung data, median ang appropriate na measures of central tendency. Kapag naman ang scale of measurement ay ordinal, so ang gagamitin nyo ay median. And then kapag ang scale of measurement ay nominal level lang, so ang gagamitin nyo ay mode. Again, wala na tayong formula for mode. Computin nyo na lang yung frequency or gamit kayo ng table. Next, lagi nating pinapartneran yung central tendency ng variability, right? So, ang una niyong titingnan, ano yung central tendency na ginamit? So, kapag mean, ang lagi niyang kapartner ay si standard deviation. Tapos, pag median naman, ang lagi niyang kapartner ay yung si semi-interquartile range or say range. And then, pag mode, nominal scale siya. So, wala siyang kapartner na variability. So, siya lang. So, yun. Ang next na natin ay measures of association. May dalawa akong nilagay na measures of association dito. Kasi ang pinaka-mean na kinocompute lang natin dito is yung degree lang ng association. Hindi pa tayo magte-test. Sa ibang chapter pa yung test for association. Yung isang measure ay itong si covariance. So, si covariance ay measure ng linear association between two continuous variables. At ang ibig sabihin lang ng value niya is the higher the absolute covariance between the two variables, the greater the association. Or positive value indicates positive association and negative value indicates negative association. So, let's try sa R. So, covariance tayo. So, ang function na ginagamit sa pag-compute ng covariance ay cov lang. Tapos, yung dalawang continuous variables. So, data. Try na lang natin itong age. Tapos, duration siguro. Then, run. So, ang covariance niya is 41.76. So, nakita nyo yung value niya. Walang limit. Hindi kagaya ni Pearson na magre-range lang from 0 to 1. So, ito, pag mataas, pero hindi natin alam kung gaano siya kataas. Kaya hindi siya ganun kagandang measure ng correlation. So, again, ito ay covariance. Yung isa, yung familiar
most familiar na measure ng correlation ay si Pearson's correlation coefficient. So, ang ginagamit naman nating function doon ay core. Core. Tapos, yung dalawa ulit na variables. Copy-paste ko na lang ito. Then, run. So, ibig sabihin, ang Pearson's correlation coefficient ng age at saka ng duration ay 0.36. So, medyo nasa moderate ang kanyang relationship. So, again, ito ay Pearson's correlation coefficient. So, itong correlation na to, babalikan ko to kapag Ma'am nandun na tayo Annette? sa... Excuse me Yes, po. yes, Ma'am, yes. nasa R po ba kayo? Ay, oo. Nawala? Kasi po yung screen po is nasa PowerPoint pa rin po. Ay, sorry. Thank you po. Okay na. Ayan, ito yung function natin for covariance, cov. Ma'am, Yes, yes. sorry. Hindi pa rin po okay. Ang nakikita po sa screen ko is yung picture nyo po. Wait lang. Ba't wala? Ayan. Ma'am, try ko na lang po mag-leave and then I'll join again. Baka sa akin pang may problem. Yeah. Yung sa iba, anong nakikita nyo sa screen nyo? Yung R ba? Ma'am, na, yung R naman po yung nagpapakita sa screen ko. Ah, okay. Okay, so again, itong cov, ito yung function natin sa covariance. Tapos yung core, ito yung function natin for Pearson's correlation coefficient. Again, babalikan ko itong topic na to kapag nasa correlation na tayo. Ito lang muna siya for descriptive analysis. Yung pinaka value lang ng correlation. Next time na yung magte-test tayo ng correlation. So I think that's all for numerical summary measures. Okay, ang next ay gagawa na tayo ng different na charts or graphical presentations in R. Okay, so let's start with histogram. Ay, bago pala tayo gumawa ng graph, make sure na meron siyang enough space. Yan, hinila ko kasi ito kanina dito. Dito lalabas yung plot. Di siya kasya. Mag-warning siya. Yan, make sure na meron siyang enough na space.
Ayan, so mag-start tayo sa histogram. So, ang histogram, it helps the researchers visualize the data, distribution, and then identify the central tendencies and variability, and then detect for outliers and assess the shape of the data. So, paano tayo gagawa? Like, ang function na gagamitin natin for histogram ay hist, and then same dataset, itong hospital stay. Tapos, ang gamitin natin ay ito namang first temperature. So, ganyan lang. And then, so yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, maglagay ng enough space dito para sa figure. So, automatic na mag-a-appear yung figure dyan sa gilid. So, pwede pa nating, kung mapapansin nyo, ilan yung breaks nyo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwedeng i-customize yan. Yung breaks na yan, i-copy nyo lang ito. And then mag-a-add tayo ng argument inside. Ang gagamitin natin ay breaks. Tapos, gawin natin 10. Try natin kung ano magiging itsura. And then, so natin yung sa 10 yung breaks ng data. Yung iba gusto ng gusto ng merong normal curve itong ating histogram. So let's try to do that. Medyo mahaba lang yung function. Copy ko na lang dito Ayan siya. So, gagamit kayo ng curve and then d-norm, x, tapos yung mean ng first temperature, and then standard deviation, and then lagyan ng color. Ang ginamit kong color ay red, pwede rin blue, or yellow. And then add, gagawin nyo siyang true para mag-add siya. Let's try. Ayun, kasi hindi siya maganda pag yellow, so gawin ko na lang na hindi masyadong kita. So, ayan siya. So, kung i-assess natin based on dun sa na-create na curve, hindi normal yung ating dataset. Flat. Sobrang flat ng curve na na-create. Nag-success ba yung curve sa inyo? Medyo mahaba kasi yung codes. So, meron bang nagka-problem doon sa normal curve? Wala naman. Okay naman. Nag-success naman lahat. Pero para sa mga hindi nag-success doon, copy-paste ko na lang dito para matry nyo rin dyan sa
Ayan. So, yan ang ating histogram. Okay, next na plot is itong normal probability plot. So, itong normal probability plot, ginagamit, take note na ang histogram ay ginagamit lang for continuous variables. Ang same as true with normal probability plot. So, ginagamit lang din to for continuous variable and it will helps to determine whether yung sample natin is drawn from a normal population. So, normal siya kapag yung points natin will fall approximately doon sa straight line. Kasi ang itsura ng NPP plot natin ay ganito. So, ang function na gagamitin natin is yung QQ norm. And then, same dataset na lang din ito. Yan. And then, run. So, ganito ang itsura ng ating normal QQ plot. So, dito makikita natin kung ang data natin ay normal. So, normal siya kapag yung points will flow approximately sa straight line, sa linear line. So, if the data points deviate from the straight line in any systematic way, so it suggests that the data is not drawn from a normal distribution. Kaso medyo mahirap siyang i-approximate, kaya mas maganda lagyan din natin ng line. So, i-add lang natin sa baba yung after yung mag-create ng NPP plot is yung QQ line. QQ line nitong data. Ayan. So, mukhang hindi normal based on NPP plot. Mukhang hindi normal yung dataset natin kasi maraming mga points na malayo dito sa ating line. Ayan, kasi pagka maliit mo siyang titingnan, mukhang okay naman. Pero kasi ganito yung itsura niyan eh. Malaki yan. Ganyan. So, hindi siya normal. Pwede nyo rin namang hindi usog-usog yan. Pwede nyo naman gamitin yung zoom. Ayan, para mas makita nyo siya ng malaki. Then X nyo lang. Baka sabihin nyo pag ganito kaliit mukhang normal naman kasi malapit sa line eh. Kasi pinagkasya lang natin siya sa space na yan. Ay, medyo malakas yung ulan. Sana naririnig niyo pa ako. Okay, next ay stem and leaf plant. Sa stem and leaf plot naman is another plot for continuous variable. So, simple lang naman yung gamit niyan para makita lang yung dense ng data natin. So, ang function na ginagamit naman natin ay stem. And then yung data. Then, so ganito lang siya yung itsura. So, paano yan basahin? Ibig sabihin, temperature. Di naman to masyadong useful, kaya okay lang din. Hindi naman yan masyadong gagamitin. Okay, next is bar chart. Bar chart.
Itong bar chart naman, so ito pwede natin siyang gamitin for categorical data. So, ang kailangan natin dito is yung table. Yung table na ginawan natin kanina. Kasi ang function na gagamitin natin dito ay bar, then plot. Tapos, ano ba yung table na ginawan natin kanina? Ito. Ito na lang sana. Gawa na lang ko ng bagong table. Table for receive antivirus. So, table tapos kung naka-receive ng antivirus, so 18 at 7. So, ito yung gawan natin ng bar plot. Medyo simple nga lang ang kanyang bar plot. So, para mas gumanda, lagyan natin ng color. So, colors.bar. Ito yung pangalan ng ilalagay ko doon sa loob ng arguments ng bar plot. So, colors. Kung ilan yung bars, ganun yung kailangan nating colors. So, let's say yellow at saka green ang gamitin nating color. Since dalawa lang naman yung bars natin. Yan. Tapos, ipasok natin siya dito sa loob ng bar plot na argument. Hello, ma'am. Excuse me yes. po. Yes, Ma'am? yes. Nung nirun ko po kasi yung table na instead of kagaya nung sa inyo na 2 columns lang na yung no and yes, sa akin kasi multiple columns. And then ang lumabas na figure is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Almost 12 na bar. Anong variables Ano pa yung kaya? ginamit mo? Yung ano ma'am, rec.anti po. Mamisan ko po sa ano yung Sige. Tuloy ko lang. Ako. Okay naman sa akin. Dalawa lang din. Same lang din siya dito. Baka nag-o-overlap na kaya siya. I'm not sure ma'am. Also, wala po yung no and yes. Puro po siya numbers. Diyan sa'yo? Columns po na puro numbers lang.
Medyo mahirap mag-troubleshoot kapag hindi ko siya nakikita. Pero same lang naman ng ano. Siguro pag sinend ko na lang din yung yung script ko, pa-check na lang ulit. Sige po, ma'am. Thank you po. Kasi sa akin same naman siya ng na-run. Ito. Same lang. Okay, so next natin is si pie chart. So, ang function naman ni pie chart ay pie. And then, ito na lang din yung gamitin kong table sa nagagawa ng pie chart. So, ganyan. And then, pwede nyo rin lagyan ng color. Like, for example, same color na lang. Ito ulit yung ipasok ko. Kasi dalawa lang din naman siya. So, maraming kayong pagpipilian na color sa R. I-search nyo na lang yung mga codes ng mga colors. Kasi ilang libo na yung color. Pero pag mga basic, red, blue, green, i-type nyo lang yung pangalan nila. Pero kapag mga iba-iba ng color, yung kunyari different shades of green, different shades of red, meron siyang ganun. So, may iba siyang pangalan. Nasa-search yun sa internet. Okay, next is scatter plot. So, si scatter plot naman is ginagamit sa pag-visualize ng relationship ng dalawang variables. Pero, relationship ng dalawang continuous variables. So, ang ginagamit nating function ay plot and then yung dalawang continuous variables like for example, age and then yung first temperature and then yung data. Let's try. So, ganito lang naman yung itsura ni scatter plot. Mga dot siya. So, dapat meron siyang linear pattern na mabubuo. Pero mukhang dito sa ating graph, parang well scattered ang ating data points. Mukhang wala siyang, hindi ganun ka-strong yung relationship ng dalawang variables, yung age at saka yung first temperature. So, para mas visualize natin, lagyan natin siya ng line. So, ang function na idadagdag natin sa plot is abline. And then, coef. Abline yung coefficient ng LM ng age. Medyo mahaba yung function. Pero ang gusto lang nating mangyari dyan is magkaroon ng horizon, linear na line. Then, yun lang. Dinagdagan lang natin siya ng line para mas ma-visualize yung kung ano yung pattern na nabubuo ng ating scatter plot. So, dito meron siyang linear pattern pero hindi siya perfect. So, mukhang nasa small to moderate yung linear relationship ng ating dalawang variables based on the scatter plot. So, itong scatter plot, ito yung ginagamit natin para ma-visualize yung relationship bago tayo mag-run ng Pearson's correlation. Okay, next is si box
Si box plot naman is graphical representation din ng data that summarizes yung central tendency, variability, skewness, and then ang ginagamit naman natin dito sa pagdi-display ng mga points na yun is yung quartiles, medians, at saka ginagamit din ito para makita yung potential outlier sa data. So, ang ginagamit nating function sa pag-create ng box plot is simply box plot. And then, kung gusto nyo gawan ng box plot, let's say box plot ng first temperature. Ito na lang din. So, try natin tong i-run. So, yan ang itsura ng kanyang box plot. So, ang default ay vertical, tama ba? Vertical box plot. So, paano pag gusto nyo siyang horizontal? So, mag-a-add lang kayo ng argument, tapos horizontal, then equals, gagawin nyo lang siyang true. Then, run. Yan, mas maayos yung ating box plot. So, anong ibig sabihin nito? Itong mga points na to, so ibig sabihin outside siya ng ating box plot. So, itong mga to ay mga potential outliers sa ating data. Tapos kung mapapansin nyo, ito yung ating median. So, ang isang normal na data, yung median niya is nasa center ng box. Pero since itong ating median is nandito sa side na to, so ibig sabihin mas mahaba yung tail ng data set natin dito. So ang data natin ay positively skewed. Tapos meron tayong tatlong potential na outlier. So ito ay isang magandang visualization technique to detect outlier and to determine the skewness of our dataset. Pero maganda pa rin na susuportahan natin itong findings natin na ito na isang formal test for outliers and for symmetry or normality. Pero maganda siyang visualization technique. So, paano kapag madaming variables or group na box plot? So, box plot lang din na function. And then, let's say gusto natin na kuhain yung box plot ng first temperature by sex using hospital stay data. So, ito naman, ginroup lang natin siya into two. So, ito yung box plot ng female, ito yung box plot ng male. So, kung makikita nyo, nung ginroup natin siya, yung outlier, makikita lang natin siya sa female. Pero sa male, hindi. Tapos sobrang magkaiba yung skewness ng male. Ang male ay negatively skewed. Tapos ang female ay negatively skewed. Ang male ay positively skewed siya. So, yan ang ating box plot. I think yan na lahat ng mga useful na mga graphs sa R. Medyo lumalakas na yung ulan. Naririnig niyo pa ba ako? Kaya pa ba? Parang hindi na kayang labanan ng boses ko yung ulan. Pero yun naman, yun na yun lahat. Do you have any question? Or may hindi ba nasundan doon sa niran natin for today? So basically, lahat ng yun ay purely descriptive statistics lang naman. At saka wala pa kayong kinailangang package para maran yung mga analysis na yun.
So, siguro mag-notes lang ako ng ilan before we end this kasi medyo nahihirapan na rin akong labanan ng ulan. Ito lang yung mga common misconception. Yung una, yung scales and figures on the vertical axis may be cut and may start with any number for both line chart and vertical bar chart. So, yung scales figure ng mga vertical axis should always start at 0. Sa kahit na anong graphical presentation, hindi pwedeng mag-start dahil maganda siyang mag-start by 5, by 2, hindi. Laging mag-i-start sa 0. Kasi, for example, i-observe natin itong graph na to. Hindi siya nag-start sa 0. So, ganito yung naging pattern niya. Pero kapag tinama mo siya at nag-start sa 0, ganito pala, sobrang flat siya. So, medyo nadaya na yung results, 'di ba? So, ito mukhang okay ang trend kasi walang 0. Pero, pag gumamit ka ng proper na scale, flat lang pala yung pattern. So, nababago yung interpretation. Kaya careful din tayo sa pag-create ng graph. So, ito yung without 0, and then ito siya pag with 0 sa bar chart naman. So, naiiba yung pattern ng data. Kaya hindi basta trip natin na mag-start sa ganitong number, pwede. So, hindi. Kasi mababago yung result. So, another misconception, there are no rules with regards to the size of the graph for the line chart. So, hindi. May ratio tayo na sinusundan sa height to width for the line chart should be 2:3 or 3:4. Ganito kasi yung itsura kapag hinila natin pataas yung graph. Tapos ito naman, pag hinila natin ng patagilid. So, nai-stretch. Ito mukhang ang ganda ng pattern. Ito namang flat. So, ganito ang proper na ratio para mas makuha natin yung proper na trend. Next is column chart. So, appropriate for comparing the magnitude of variable in the x-axis for the different categories. And for time series data, natin ginagamit ang column chart. So, ang misconception sa column chart, we may use different colors for the vertical bar chart. So, kapag vertical bar or column chart, gumagamit tayo ng one color lang kasi 'di ba ginagamit nga natin siya for time series. Kaya dapat same color lang ang gagamitin natin kapag column chart ang ginamit natin. So like for example, ito. Kapag horizontal bar, ito yung usually na ginagamit for qualitative data at maraming variables. So dito, kino-compare lang natin yung magnitude ng bawat categories ng isang qualitative variable. Kaya pwede na tayo dito gumamit ng different colors. Ang isa pang dito, kapag gumagamit tayo ng horizontal bar chart, di ba usual, naka-arrange ito dapat from highest to lowest. Pero kapag meron kang others na category, paragi siyang nasa dulo ng arrangement kahit gaano pa siya kalaki yung magnitude. Ayan. Ito yung misconception na yung bars may be arranged according to magnitude including the others category. So, hindi. Palaging nasa dulo yung others category. And then sa pie chart naman, sabi dito, the pie chart can be used for any numbers of categories, kahit gaano kadaming categories. So, hindi natin ginagamit ang pie chart sa kahit gaano kadaming categories. Meron tayong limit. Kasi pag masyadong marami, hindi na natin maiintindihan yung distribution or hatian ng pie. So, actually, ang limit lang ay at most 8 categories lang. And the biggest pie slice should begin at 12 o'clock and the rest of the pie slices are arranged according to
magnitude. At palaging yung others category ay nasa dulo ulit. Ayan siya. So, naka-arrange by magnitude and ito yung others category. Hindi rin advisable na naka 3D siya kasi minsan pag ginamitan mo siya ng 3D, nababago din yung interpretation. So, ganyan lang. Simple lang siya dapat. And then, last is itong pictograph. Yung pictograph is yung gumagamit ka ng symbols para i-show yung frequency ng isang categories. So, ang misconception naman doon, as the number becomes bigger, the symbol or picture used in a pictograph also becomes bigger. Like for example, yung sa pera. So, hindi siya magandang presentation. So, usually ginagamit na naman ng mga pictograph kapag sa mga infographics like sa PSA. Yung kada isang taong ganito is equal sa 10,000. Pero ito, hindi ko sure kung nagagawa to sa R. I've never tried pa. So, meron pang different ways to customize your plots. Pero, sa mga next topic, may iba pa akong way na ituturo. At I think yun yung mas gusto ko na ituro. Yun ay using yung ggplot. Kaso nga lang, medyo advanced na siya, kailangan na ng packages. Siguro sa mga topics, sisingit-singitan ko na lang siya ng ggplot kapag sanay na kayong gumamit ng R. So for now, okay na muna itong basic. May hindi pala ako na ituro. For example, ito yung chart na nagawa natin. So, paano nyo siya i-copy? So, itong export na to, click nyo yan, and then pwede nyo nang isave yung chart, pwedeng image or PDF. Let's try image. Yan. Pwede nyo ditong i-change yung format ng image, pwedeng PNG, JPEG, TIFF, BMG, and etc. Tapos, ito yung file name. So, pwede nyo i-change bar plot of sex and first. Tapos, dito nyo pwedeng i-change naman yung resolution. Ano yung resolution yan dapat? So, pwedeng palitan nyo yan. Pwede nyo itaas yan or babaan. And then, save. Tapos, makikita nyo yung saan yan nakasave or saan nyo hahanapin yung sinave nyo na yon. Puntahan nyo yung directory ng R nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pag nag-create kayo ng directory, di ba mag-create siya ng folder. Nandyan yan yung plot nyo. Ito na yung plot nyo in PNG. Ito yung sinasabi ko sa inyo na taasan nyo yung resolution kasi yung default niya, ganito lang siya kalabo. Kaya pag kinapi-paste nyo yan sa Word, malabo pa siya. So, pwede nyo i-adjust doon or babaan yung resolution para mas gumanda yung graph. So, yun. And then, save na lang ulit natin ito. Ito na lang siguro isend ko sa inyo mas maayos. So, exploratory data analysis. So, that's all for exploratory data analysis. Meron ba kayong question? Wala. So, sana nakapag-run kayo dun sa nag-error. So, itry nyo na lang yung codes ko. Tapos, kapag nag-e-error pa din, pwede nyo akong i-PM tapos sendan ng screenshot para ma-assess ko kung somehow paano hahanapin yung error.
So, explore na lang. Magsisend na din ako, I think, ng first activity using yung diniscuss na mga codes. So, paki-explore ng mabuti at para ma-practice din itong lesson for today. Walang question? Wala. So, kung may question kayo sa pagpa-practice nyo at nagkaroon kayo ng question, i-message nyo na lang ako. By the way, meron naman akong PowerPoint na isa-send. Nandun naman lahat ng diniscuss ko. Pwede ba tayong mag-photo op? Or attendance? Pasensya na medyo mahina yung signal na. Medyo hindi na maganda yung wifi. Sagad na ba to? Wait lang ah. Paano damihan? Hindi talaga kasha. Yan, ganyan lang talaga. Okay, so 1, 2, 3. Okay, so next meeting, ano na ba tayo? Hypothesis testing using R. So different hypothesis testing which also includes remedial measures if assumptions will be violated. Yun ay topic natin next meeting. Wala talagang question. Okay, so thank you for attending today's meeting. See you again next week. Bye. Thank you po, ma'am. Thank you, guys. Thank you.